Hello YouTubers! Welcome sa aming channel na The Clex Guide PH. Muli balikan nating ang istorya ng batang pirata na si Luffy. Kung hindi nyo pa napapanood ang unang yugtong, maaring mapanood dito lang sa aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at puntahan ang mga previous upload videos. Babala, may mga spoiler sa susunod na eksena. Kasalukuyan, si Luffy ay naglalaro sa bangka habang sinusubukan ni Nami na patahimikin siya para makapagtuon siya sa pagbubukas ng kahon ni Morgan. Tinulak niya si Luffy sa isang punto at halos mawala ang kanyang sombrero sa dagat. At sinabi ni Luffy sa kanya na huwag bantaan ang sombrero dahil ito ang kanyang pinakamahalagang ari-arian. Sa wakas, nabuksan ni Nami ang kahon at inilabas ang mapapatungo sa Grand Line. Sa hindi pagkakaalam ni Luffy kung saan ang Grand Line o ang heograpiya ng mundo, gumuhit si Nami ng isang simpleng mapa ng mundo. Ipinakita niya na hindi siya naniniwala na ang One Piece ay talagang umiiral, bagaman hindi na bago ni Luffy ang kanyang pagnanais na mahanap ito. Bigla silang inatake ng isang lumalapit na barko na nagpaputok ng mga bala na kumakalat ng isang pulang gas sa paligid nila. Ang gas ay nagpapawala ng malay sa kanila, ngunit nakita ni Luffy ang isang Jolly Roger na lumilipad mula sa barko bago pa man ito umaatake. Nagising sina Luffy, Zoro, at Nami sa loob ng isang kahong-kahoy, at naniniwala si Nami na sila ay nahuli ng Marines, ngunit ibinunyag ni Luffy na mga pirata ito dahil sa Jolly Roger na nakita niya. Ang kahon ay dinala pababa, iniwan ang tatlo sa gitna ng isang sirkusong palabas ng Boggy Pirates. Sina Luffy, Zoro, at Nami ay nakulong sa isang isla na sinakop ng baliw na payaso na pirata, na si Buggy. Ang sirkus ay dinadaluhan ng ordinaryong mga mamamayan na epektibong alipin, na nakatali sa kanilang mga upuan at inuutusan na tumugon tulad ng nais ng mga tagapagpalabas sa pamamagitan ng mga cue card. Ang kapitan ng barko na si Buggy ay gumawa ng kanyang pagpasok, na nagpapakita na siya rin ay naghahanap ng mapapatungo sa Grand Line, dahil pangarap din niyang mahanap ang One Piece at maging isang Pirate King. Pinilit ni Nami si Luffy na hindi sinasadya na ipakita ang kanyang Devil Fruit ability, nakadistract kay Buggy, sapat upang makatakas siya mula sa tolda. Gayunpaman, tumigil siya sa labas dahil sa gulat nang matuklasan niya na ang bayan na kanilang naroroon, ang Orange Town, ay lubos na sinira ng barko ni Buggy. Ang pag-aatubili na ito ay nagpahintulot sa mga tauhan ni Buggy na habulin siya at dalhin siya pabalik sa loob. Inutos ni Buggy na dalhin sina Zoro at Nami sa Green Room habang tinatanong niya si Luffy tungkol sa mapa. Nakatali si Zoro sa isang gulong habang nakakulong si Nami sa isang malaking hawla ng ibon. Bagaman hindi pinagkakatiwalaan ni Zoro si Nami dahil iniwan niya sila kanina, pumayag siyang makipagtulungan sa kanya para makatakas dahil wala siyang mas mahusay na pagpipilian, si Nami upang palayain ang sarili ginamit ang isang lockpick. Mamaya, pumasok ang kasamahan ni Buggy na si Kabaddi sa silid at ipinakilala ang sarili kay Zoro na nagpapakita na pinatay ng espada ang kanyang kapatid para sa bounty. Walang alaala si Zoro kay Kabaddi o sa kanyang kapatid, kaya nagawang magalit ni Kabaddi sa kanya. Sinimulan ng pirata ang isang laro kay Zoro, nagtatapon ng mga kutsilyo habang umiikot siya sa gulong. Sa pangunahing lugar ng tolda ng sirkus, nakatali si Luffy sa isang aparato na inuunat ang kanyang mga kamay at paa hanggang sa dulo ng singsing, bagaman hanggang ngayon ay napawi ng goma ng katawan ni Luffy ang layunin nito bilang isang aparato ng torture. Habang nagtataka kung paano nagpasya si Luffy na maging isang pirata, napansin ni Buggy ang kanyang straw hat at nakilala ito na galing kay Shanks, na nagpapakita na kilala nila ang isa't isa dahil sila ay nagsilbi sa parehong barko ng pirata noong sila ay halos kaedad ni Luffy. Sinabi ni Buggy na bagaman sila ay minsan naging kaibigan, niloko rin siya ni Shanks, at tinanong kung niloko rin ba si Luffy na mariin itong itinatawa. Nagpasya si Buggy na kunin ang isang batang lalaki mula sa madla at ilagay siya sa aparato ng pag-unat, ngunit nakalabas si Luffy mula sa kanyang mga tali at nakalaya. Pagkatapos ay sinuntok niya si Buggy sa mukha at napugutan ng ulo na labis na nagugulat ang karamihan. Gayunpaman, ibinunyag ni Buggy na siya ay buhay, dahil katulad din ni Luffy ay kumain din ng isang devil fruit, ang chop-chop fruit, na nagpapahintulot sa kanya na paghiwalayin ang kanyang mga bahagi ng katawan.
Hinawakan ni Buggy ang kanyang kamay at inilipad ito sa likod ng ulo ni Luffy. Pinasabog ang isang bomba ng gas na nagpatumba kay Luffy. Si Luffy ay nagising sa loob ng isang salamin na tangke na unti-unting napupuno ng tubig alat na nagdudulot sa kanya para mahirapang kumilos. Nag-aalok si Buggy na palayain si Luffy kung ang pirata ay magpapahayag ng katapatan sa kanya. Ngunit tinanggihan ni Luffy ito kahit na ang tangke ay napupuno at siya ay nalulunod na sa tubig. Sa Green Room, hindi pa sumasagi si Kabagi kay Zoro gamit ang kanyang mga kutsilyo at isa sa kanyang mga pagtapon ay nagpapaluwag sa mga lubid sa isa sa mga pulso ni Zoro. Ang hindi nagbabagong atensyon ni Kabady kay Zoro ay nagbibigay daan kay Nami na lumabas mula sa kulungan at biglang umatake sa kanya, na nagbibigay daan kay Zoro na makawala ang kanyang kamay mula sa mahinang lubid at ilagay si Kabady sa isang hawak kamay, pinatutumba siya. Tinatanggal ni Nami ang iba pang nakatali kay Zoro, at muli nilang nakuha ang kanilang mga sandata bago pumunta sa sirkus, handa na para patayin ang anumang payaso na kanilang makita. Si Zoro at Nami ay dumating sa entablado. Pinalaya ni Nami si Luffy mula sa tangke sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang tungkod dito na nagdulot sa salamin na masira. Si Luffy ay napaubo at nailabas ang mahpa habang nililinis ang tubig alat mula sa kanyang baga. Naagaw ito ni Buggy dahil si Luffy ay nakatuon sa pagkuha ng kanyang sombrero. Si Zoro ay umatake kay Buggy, ngunit ang mga saksak ng kanyang espada ay hindi nagdudulot ng pinsala laban sa kapangyarihan ng payaso. Pinaghiwa-hiwalay ni Buggy ang kanyang buong katawan sa maliliit na piraso at pinapalipad ang mga ito sa paligid ng sirkus ng malakas na nagpapatumba sa tatlo sa isang sunod-sunod na mga suntok. Sa paggaling ni Zoro at Nami sa gilid, ibinaling ni Buggy ang kanyang pansin kay Luffy at itinutulak siya patungo sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kamay, ginagamit ang kanyang isa pang kamay upang tumusok sa pamamagitan ng kanyang sombrero. Gayunpaman, napansin ni Luffy ang ilang mga walang laman na kahon sa gilid ng sirkus at nagkaroon siya ng ideya. Sa pagpapabatid kay Zoro at Nami sa kanyang plano, nagtulungan ang tatlo upang saktan ang iba't ibang mga bahagi ng katawan ni Buggy upang lumipad ito patungo sa mga kahon na isinara ni Nami na nagpapigil kay Buggy na muling mabuo ang sarili. Sa huli, nabawasan si Buggy hanggang sa kanyang ulo, kamay, at paa lamang, at inihahanda ni Luffy ang kanyang dalawang braso upang ihanda ang kanyang huling suntok. Ang suntok na iyon, tinatawag na Gumgum Bazooka, ay nagpapalipad kay Buggy palabas ng sirkus at palayo sa isla. Si Luffy, Zoro, at Nami ay kinuha muli ang mahpa at handa nang umalis, pero si Luffy ay nagtatrabaho upang palayain ang mga mamamayan ng Orange Town mula sa kanilang mga tanikala. Pinatutunayan nila na malaya sila imbes na ilagay sila sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang tatlo ay umalis sa Orange Town at binati sila ng mga mamamayan. Kung nasisiyahan kayo sa maiksing recap na to, maaring pindutin ang like at subscribe button. Maraming salamat sa inyong panunood.